Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. Please subscribe, like, and hit the notification bell so that you will be updated sa mga kaganapang ko. I'm still here in the hospital, still fighting for my illness. By the way, sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Sharon. Mami siya, ate siya. I'm from Lupon, Davao Oriental. And I was diagnosed cancer of the blood, in short, leukemia, last December 23 po. And I wanna share. That's why I'm making this video, this vlog. I want to inspire people, to share other people how to deal, how to embrace, and ako lang po mag-isa dito. Wala po yung family ko, nasa Pilipinas po. So, ayun, gusto ko lang pong i-inspire kayo lahat. Sana po makapulot kayo ng sa sitwasyon ko, how I cope this, how I embrace my sickness, my illness. Hindi po biro na magkaroon ng sakit. Pero nung nalaman ko po noong December 23 na I had a leukemia, siguro sa iba nag-question kung bakit ganun. Pero hindi ko alam na iba. When I knew, I totally accepted. I didn't question the Lord na kung bakit ako binigyan. Basta I accept na may sakit ako. And then I embrace it. And then sabi ko sa sarili ko, Lord, binigay mo to sa akin kasi alam mo na kaya ko kasi andiyan ka. You will never give this illness at hindi mo ako pababayaan. There is a purpose kung bakit mo to binigay sa akin. So, yun ang nasa isip ko. Pero 'di ba parang hirap kasi may mga anak ako, may pamilya na nasa Lupon, ganon. At dito ako nagkasakit, ang layo-layo ko sa kanila. Wala ako ni isang. Meron akong pamilya dito, may brother-in-law, may sister-in-law, pero may mga trabaho sila. Hindi kanila masamahan everyday. So, yun ang talagang struggle ko na mag-isa ka lang sa hospital. May dadalaw sa'yo, pero iba pa rin yung makakasama mo 24/7 na dito matutulog, yung ganon. May mga friends ako doon madalaw, saglit lang sila kasi may mga trabaho din at naiintindihan ko yun. So much kong na-appreciate yung mga tao na dumadalaw sa akin. Ang hirap, almost magto 2 months na po ako na ako lang mag-isa. Doon yung struggle na hindi ka guys sa Pilipinas kung magsakit ka, isang baryo yung dadalaw sa'yo, tsaka iba na nandyan yung pamilya mo, yun talaga grabe. Yun yung hindi ko pagising ko, ako, Lord, thank you, ako lang din mag-isa, ako pa rin mag-isa. Sabi, may nagtatanong sa akin, sino kasama mo? Ako lang, me and myself, ganon. So, ang laking pasalamat ko din na nandito yung mga nurses. Talagang binigay sa akin ni Lord na may kabayan na nurses, may Bisaya pa nga, taga Cebu, ibang lahi, na talagang grabe yung care, aalagaan ka. Talagang masasabi ko na hindi ako pinabayaan ni Lord kasi binigyan niya ako ng mga nurses na parang ang hindi turing sa akin, hindi turing na iba. Parang turo niya sa akin kapatid, yung iba anak, hindi yung nurse na trabaho lang, hindi yung concern na they will comfort me na gagaling ka, wag kang mawala ng pag-asa. Kasi hindi ako nung time na nag-start ako ng chemo, hindi ka makakatayo, hindi ako makakalakad. Kailangan akong alalayan papunta ng restroom kasi hinang-hina ako. If you have suffer leukemia kasi, it's a blood, pababa ang platelet. Leukemia is no stages. It has different types. Merong acute,
merong acute, APL po yung sa akin. Bababa yung red, yung platelet, bababa din yung white, yung hemoglobin. So, dalawa. So, yun ang matindi kasi dalawa po yung bumaba sa akin. So, kailangan i-monitor lagi. So, that time, grabe lang yung mga nurses, yung pagkain ko, lahat talaga, ate, tinatawag ko silang ate, kahit matanda ako sa kanila kasi hindi ko ma-memorize yung mga pangalan nila. Ate, please, this one, hit this, painit, pakuha, talagang ganun. So, minsan pa nga, pagod na sila, kasi wala akong mautusan, talagang wala, sila lang yung lagi kong kasama. Minsan tatanong sila, wala ka bang dalaw ngayon? Ganun. So, wala ate kasi may mga trabaho. Ewan ko lang pag off nila, pahinga din nila. Ganun. Tapos, may mga times na natutulala na lang ako or naiyak ako na, Lord, dinadaan ko na lang sa prayers na, alam kong I will survive. You will heal me. Uuwi ako ng Pilipinas para sa pamilya ko. Yun pa, kasi naapektuhan yung mata ko. There's yung mababa ang platelet ko. There's something na pumutok behind my, sa retina ko, may pumutok siya na dugo. So that's why it became blurry. So nagtataka yung iba, bakit hindi ako nakakapag-Facebook, hindi ko na-update, hindi ko nasabi, hindi ko ma-replyan sa mga messages, sa Messenger, na marami na ding nakakaalam, may nagtatanong, pasensya na po, hindi ko kayo na-replyan agad-agad kasi po naapektuhan po yung mata ko. Until now, it's blurry but sinecheck naman po ng optal dito and ang sabi, unti-unti itong babalik if my condition will be stable, my platelet, my hemoglobin, lahat maging stable, unti-unti daw itong babalik at hindi nila gagalawin unless hindi po maging stable yung ano ko. So far naman po, dati ito yung blurry, ngayon ito na isa, medyo okay na siya ito. So, nakakabasa na po ako ng konti sa mga messages pag pinipilit ko talaga siyang basahin at nakakilala ko yung mga names kasi familiar naman sa akin kung sino yung nagbe-message sa akin. Kaya, pinipilit ko minsan replyan. Mostly po sa messenger po nila ako tinatawagan. Nakikipag-usap ako sa family ko sa messenger. So, ayun. Yun, nagpapatulong pa ako sa mga nurses na paano mag-connect sa internet dito kasi nga malabo yung mata ko. So, yun, kinukulit ko sila doon na please connect. Can you connect my cellphone to Wi-Fi? Yan, ganyan. So, sana po maging okay na po yung mata ko. And one thing po, yung pag nagkikemo ka, maapektuhan sa'yo, makakalbo ka. Kaya, ito po, kalbo na po ako. Nung nagsisilagasan, na-start ng kemo ko, nagsisilagasan na po yung buhok ko. Nung dami na sa unan ko, so we decided na kalbuhin na lang po ako para maging malinis na kasi unti-unti na rin po siyang nawawala. So, yun. At baka nagtataka rin po kayo na wala akong ipin, bungi. Kasi po, tinanggal ko po yung denture ko and nilagay ko sa styro cups. Pinatong sa lamesa. Siguro accidentally sa naglilinis dito or hindi ko alam. Accidentally natapon nila, hindi nila napansin yung laman. So, yun. Wala po akong ipin. Struggle is real. Hindi po biro na magkaroon po ng karamdaman na cancer. But God is with me. God is with me. Talagang lagi ko po araw-araw kiniklaim na I'm healed. With all the prayers, with the family, friends, lahat-lahat. Din po ang panglaban ko araw-araw. Araw-araw po nang ginawa ng Diyos, pagising ko, pagtulog ko. Yun lang po talaga ang lagi kong iniisip na marami pong nagmamahal sa akin, marami pong nagdarasal, marami nagsasabi na laban lang,
kita-kita kami. Pag uwi ko, kita-kita ta sa Lupon. So, umugit na ako mong perminti nga ginapanghawakan na see you all sa Lupon. Mukaon pa ko. Tanan ako na miss ng pagkaon sa Lupon. Mugin na ang akong wala ko ginamuna ang alain ko, hindi mo uligid kong Lupon to see my family, mga anak ko, namimiss ko na sobra, yung mga kaibigan ko, yung araw-araw na sa probinsya ba, araw-araw na ginagawa, yun namimiss ko. Talagang napakalaking different po na magkasakit. Oo, yung hospital talagang grabe bawa ko. Yung sa serbisyo, lahat-lahat, kahit wala kang pera, ginagawa nila lahat. So, yun. Abangan nyo po sa susunod kong video. Papakita ko po sa inyo yung day-to-day na routine ko po. Dito na lang po muna tayo kasi medyo gumagabi na. Pinapatulog nila ako maaga kasi minsan tumataas po yung BP ko. Yung pa kasi dati na po sa Pilipinas may maintenance na po ako. So yun, hope to see you guys in my next video. Stay strong lang po tayo. I know God is with us always. Keep safe po dyan po sa place ko sa Lupon kasi I know tumataas na rin yung COVID cases. Keep safe po tayong lahat. God is good all the time. All the time God is good. Bye po.